Okay, ito. Tayo po ay nagsusunog-sunog ngayon. Ayan po, medyo clean pag may time. Okay. Yan. Yan, tingnan niyo po yan. May gusto po akong, ayoko, baka yung cellphone ko ang masunog naman o ano. So, ano po nakikita ko yung mga apoy na. Alam niyo po ba pagdating ng araw ng pagbukob sa mga hindi mananampalataya, ganyan po. Wherein, bibigyan po sila ng Lord ng katawan na ganito, tangible, tapos ibubulid sila sa ganyan. Pero, ito mamamatay mamaya to. Ito po yung pinagkahunan ng mga order kong Shopee. Okay, pero yun, hindi po yun mamamatay. Sabi ng Biblia, hindi namamatay ang apoy doon, mananatili ang apoy doon. Okay? So, sino bang pupunta roon? Yung mga nag-reject kay Jesus as Lord and Savior. So, we need to really evaluate ourselves. Tinanggap ba natin si Jesus as Lord and Savior? Naniwala ba tayo na sapat na yung finished work niya sa cross para tayo'y maligtas, di ba? So, yun po ang gusto kong anuhin. Just a simple reminder po, no? Dahil ang Panginoong Jesus po, anytime babalik na po siya para i-rapture ang church niya. Alam naman po natin yon, di ba? Ayan. Look at that. Meditation, merong makakapag-meditate ka kahit na sa simpleng paraan as that. Meron tayong visual na ganyan, no? Ayan, namamatay po ang apoy dyan, pero yung apoy yung sa Gehenna, Gehenna hell na po yun, hindi po yun mamamatay, sabi ng Biblia. Amen? So, hindi po biro ang tungkol sa hell. Ito po ay dapat na bagay na laging binabanggit, na lagi nating sinasabi, at lagi nating i-remind that people should believe in the finished work of Christ. The only salvation na may bibigay sa atin ay pag maniniwala tayo doon sa finished work ng Panginoon. Meaning, naniniwala ka na sapat na yung kamatayan niya sa krus upang tayo ay pumunta ng langit. Hindi ang iyong mabubuting gawa. Hindi ang iyong masasamang nagawa. Hindi rin yon. Okay. Hindi ka dadalhin sa langit ang mabubuting gawa mo. Wherein, hindi ka rin dadalhin sa impyerno dahil sa masasamang gawa mo. Again, hindi ka pupunta ng langit dahil sa mga mabubuting ginawa mo. Wherein, hindi ka rin pupunta dito sa impyerno ito, parang ganyan, kung ikaw ay gumawa ng masama. Huh? Yes. Ang magpupunta sa iyo sa langit, ang magdadala sa iyo sa langit, ay kung maniniwala ka na namatay si Jesus para bayaran ang iyong mga kasalanan. Therefore, pag maniniwala ka na sapat na yung dugo niya para malinis ang buong kasalanan mo, past, present, future, pupunta ka ng langit. Amen? Pero pag nireject mo yan kaisa-isang gift na yan, kasi gift po ng Lord yan eh. Kaya namatay si Jesus dito sa cross, kasi gift po sa atin yan, para manampalataya tayo doon at mapunta ng langit. Pero pag nireject mo yan, sad to say, ikaw ang magbabayad sa iyong mga kasalanan sa impyerno. Kaya hindi rin gawa mo ang nagdala sa iyo sa impyerno. Ang nagdala sa iyo sa impyerno ay dahil nireject mo ang libreng alok na kaligtasan, na alok ng Panginoong Hesukristo. Amen? Ang rejection kay Christ, yan ang magdadala sa tao sa impyerno. Sabi na, ay yung mga masamang tao, yung mga gumagawa ng masama, pupunta ng impyerno. No, ang pupunta po ng impyerno, yung mga nag-reject kay Christ as Lord and Savior. Yung po mga yon. Maliwanag po ang Biblia dyan, maliwanag ang tala ng Biblia dyan. So, yeah, ganun po yan. So, dito tayo banda. Yan. Tingnan yung apoy. O, yan. Diba? O, buti pa nga yan eh. Nag-fade na eh, di ba? Pero yung sa impyerno, hindi po nag-fade yun. Mananatili yun. Malakas. Lalong lalakas. Pinagtitibay yung mga, yes, mausok. Yung pagpapaapoy. Yan. So, yun lang po ang gusto ko sabihin po sa atin. We need to believe in Jesus, in His finished work on the cross, dahil yun lang po ang tanging magdadala sa atin sa langit. Hindi ang mabubuting gawa natin. Wala tayong pwedeng i-boast, sabi ng Ephesians chapter 2, verses 10, di ba? Or 8 to 10. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Not by our good works, but by our faith in Him alone, kay Jesus. Nanampalataya ka na namatay siya para sa cross,
Di ba? Namatay siya sa krus para sa'yo. Nasapat na yung kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang salvation. Yun ang tunay na salvation. Okay, it's only a matter of knowing yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Dugo ng Diyos ang nabubo sa krus ng Kalbaryo. Hindi dugo ng kahit na sino, hindi dugo ng kahit na sinong sikat na tao o sino mang perpektong tao. No, walang perpektong tao. Pero may isang perfect, Diyos na naging tao, Panginoong Hesukristo. Okay? Siya nagbayad ng mga kasalanan natin, past, present, future. At pag alam mo yan, congratulations. Dahil tulad ko, makakasama ka rin sa rapture. Dahil rapture na po ang hinihintay natin na anytime mangyayari. Have a blessed day, everyone. God bless.